nakapanambahan at nasanay kayo yung mga unang panahon na dire-diretso ang pananambahan ay talaga napakalaking pagbabago. At nakapagpasalamat po ako sa Panginoon na naniniwala ako na siya pa rin patuloy na kumikilos sa aking buhay. Amen. At sana ganyan po sa ating lahat. Amen. Baliwala po yung pananambahan natin, yung ating pong paglilingkod, kung hindi rin naman po siya ang ating paglilingkuran. Amen. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon na pinapalalan din po ako ng kanyang mga salita. At yun yung time po na kahit po prayer meeting at ako po yung malay nakakapanood naman po ng live. Dahil po ang aming school ay nakabitan na nga po ng wifi. Ang kagandahan ay pati panonood ng YouTube, pag Facebook live ay nakakapanood na nga po. Yun nga po time na nakita ko po si Uwa sa live, sabi ba, kagaling ng Panginoon at kinila siya ng banal na Espiritu. Nung po siya nakapagpasalamat. Yung kahit po kayo antok na po noon, after ng klase, ay talagang pumilit po ako ng panonood para lang gusto ko po talagang mapakay po yung aking kaluluwa ng kanya po mga salita. Amen. Ang hirap po talaga ng yung spiritually, kumbaga sa nutritional status ng bata ay severely wasted ang status na ng yung mga kagaya ko na matagal hindi nakapanaman, ang hihina. Pagka tayo hindi ko man lang kumain ng isang beses sa isang araw, di kayo nang hina na. What more on yung mga linggong dumaan na tayo hindi nakakapanaman, di kayo mas lalo nakakapanghina yung ating spiritual na aspeto. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon. Kung yun ba'y yung nakapag-periodical na na-arouse na yun po yung amin. Natapos na. At tinichikin pa na lang po yung ibang subject dahil next week ay schedule na lang po for intrams ang amin pong asikasuhin. At maiba-iba naman pong pahinga yun. Dahil ako po'y facilitator lang po ng isang team. At wala naman po akong wala naman pong i-officiate na laro. Kaya po iba-iba po ang pahinga ko po ron. Kung bagay mag-asikaso lang po ng overall grades sa mga bata ng buong first quarter. At nakakatuwa naman po ang mga bata na doon na talagang nakikinig po sila sa akin. Lagi ko pong sinisimulan yung periodical exam sa prayer. Sabi tayo hihingi ng gabay sa Panginoon ng karunungan para kayo makapagsagot. Hindi kayo hihingi ng sagot sa kaklase nyo ha. Kayo sa Panginoon hihingi ng sagot. Lagi kong sinasabi. At nakakatuwa na hindi lang po nagsisipikit lang ang mga bata. May pagkakita ko pag ako'y nagagalans po sa harapan, may mga nagsisiluhodan na rin. Pero which tinuturo. Kundi I believe na ang Panginoon ang siyang nagkokontrol sa mga batang yon. Kaya napakahalaga yung Proverbs 22:6. Na kung hindi man madisiplina ng magulang sa bahay, ang bata ay kung teacher ang siyang gumampan ng parte yun. Pero pinapaalala ko rin po ang mga magulang na ang disiplina ay sisimula sa bahay. Tsaka ang bata, parang katawan niya ng ibon at ang magulang at ang guro ang siyang pakpak. Pag isang pakpak lang ang gagana sa ibon, hindi yan makakalipad. Ang bata ay hindi mag-grow. Kailangan ang magulang at ang pares teacher ay pares na gana. Para ang bata ay kung ano man pangarap ng kanyang gusto marating, hindi mararating niya. Yan ang essence ng education sa bata at napakahirap. Napakahirap sa bata na wala talaga sa poder ng magulang dahil nga po recently ay may kamamatay pong estudyante sa amin. Hinihingi lang nagbigti. Kaya po grade 3. Kaya po napakahirap po na malayo po ang bata sa magulang. Sabi ko po sa mga bata, yang mahalin ang buhay na kayo naglilingkod sa Panginoon. At mahalin ang buhay na tayo ay nakakapag-aaral paano tayo nabubuhay pa. Dahil hindi natin alam, pag hindi natin tinanggap ang Panginoon, hindi natin alam kung saan tayo patutungo. At yun po, nakakawa nga po dahil dati ko na po naging estudyante yun at sa akin pong pagtuturo doon, pangalawang estudyante ko na po na namatay po yung batang yun. Na sa maiksing panahon at ako po ay nagulat na yung po
pangalawang estudyante ko ho ay sa murang edad ay nawala na ho agad. Then dahil kita ko po ang sipag ng bata ngayon, bagamat hindi po nag-excel sa pag-aaral, ang maturity po na kanyang pag-iisip ay talagang hindi ko po kayang abutin. Yung nga pong sa baba po ay magsisibak pa lang po ng kahoy, napakabigat po ng kahoy na kanya binubote, iaakit pa po yung pabuntang bundok sa kanila para iuwi. Pag nakikita ko po siya nag-a-absent, o di kaya po ay nag-aalam din po ng mga kambing, pag po, yun po, pinakita ko rin po sa kanya pong guardian, sa kanya pong lola, yung pong mga pictures po namin nakasama siya. At talagang kita naman po kung gano'n pong kasaya ang batang iyon. At sa tingin ko naman po ay nahasigan ko rin naman po siya ng binhi nung pong time na pag po kasi fourth quarter ng ESP ay about sa Diyos po ang topic. Kaya inililihis ko po ng konti dun sa specific topic yung aking pagdidiscuss sa ESP niyon at inaanuhan ko po ng gospel. Yan ang ano eh. Kasi ang kita ko po sa ESP, sa curriculum po ng DepEd, ay kahit Diyos po ang topic noon, eh, parang ang center pa rin po noon ang tao, which is yung hindi, parang may pagkalihis po sa tunay na purpose po ng topic po doon sa education sa pagpapakatao. At yun po, yun din po sana, payo ko lang din po sa mga magulang na ang anak po ay napasok po sa paaralan, lalo na po elementary. Wag niyo pong hahayaan na ang bata ay walang pagkalinga ng magulang. At kung hindi lang po sa masayang pangyayari niyo po kukumasay na bata, pati po sa mga malulungkot na pangyayari. Halimbawa, pag hindi po yung na-make, o pag yun po iba po na po ang siyang kinikilos, ikausapin nyo na po agad ang inyong mga anak. Nang sa gayon po hindi na po lumala po ang problema. At siyempre, bilang Kristiyano din po, ang payo di po yung godly advice bilang magulang na ating tinatanim sa bata, nang sa gayon ay lumaki din po silang may takot sa Panginoon. At isa ko rin pong pinagpapasalamat, yung mga pong family ay patuloy na kanya pong pinagpo-provide. Si Iwan nga po ay nakakatuwa nga po at nakaka-attend once ng prayer meeting at nawa nga po ay dumating din po yung time na magtuloy-tuloy din po siya na magkasama po ulit kami na nakakapanabahan dito. At lalo tigit nyo kami po mga family members na nasa bahay lang naman po. At pinagpapasalamat ko rin po yung application ko po sa Central, na bagamat po nagkaroon ng delay, ay kita ko pa rin naman po pagkilos niya na as of now, ay ngayon po yung nasa Office of the Superintendent na po at for signature na po yung akin po third endorsement na once po yun ibinaba, ay mag-asikaso na po ako ng requirements for special order na ako po ay confirm na po makakalipat na nga po diyan. Yun nga po, at sana nga po ay patuloy na tayo ay patuloy na kilusin ng Panginoon sa pang-araw-araw nating buhay. Dahil ang desisyon ng tao, magulo yan, na pag walang guidance ng Panginoon, madaya yan. Ang akala natin tama yung pala mali na. Ang akala natin ay nasa liwanag ay yung pala nasa dilim na. Amen. At yun naman talaga ang katotohanan na nakasulat po sa Bible. Yun na po. Amen. Salamat po at purihin ng Panginoon.